Kwento ng dalawang magkapatid na iniwan lang saglit ng dalawang magulang at di na nabalikan. Sila si Cao Yanbing at Cao Xuan Liang. Panoorin mo hanggang dulo ang kanilang kwento. Bumangon ang batang to na wala na ang kanyang mga magulang at naiwanan ng isang nakakabatang kapatid at umaasang kinabukasan sila ay babalikan. Dahil wala pa ang kanilang tatay at nanay, responsibilidad niyang alagaan ang kanyang kapatid. Mag-init ng tubig kahit mapaso basta makatimpla lang ng dede nang hindi magutom si bunso. Lumipas ang mga araw na ubusan na ng gatas. Umulan na't umaraw, hindi pa rin bumabalik ang kanilang tatay at nanay. Pero matyaga pa rin silang nagaantay at umaasa pa rin na babalikan sila. Lumabas siya ng bahay, akala niya magulang na niya ang dumating. Nang tinanong niya kung sino siya, sinapak siya ng lalaki at sabay nagpakilala sa kanya na siya na ang bagong general ng kanilang area. Nang hindi siya naniwala, nilabas nito ang kanyang guardian spirit. Nang sinabi ng kanyang guardian spirit na may P6 power ang bata, bigla niyang sinabi sa bata na patay na ang kanilang magulang kaya nakipagtalo ito sa kanya. Kinuha ang nakakabatang kapatid. Nagpupumiglas siya dahil natatapon ito sa mundo ng mga tao. Sabay ikinulong siya sa loob ng bahay. Nagmamakaawa ito na wag silang paghiwalay ng kanyang kapatid. Hindi maganda ang ipinapakita ng nagpakilalang general habang dumadaan sila, nagbububog ito ng mga espiritu. Nang nasa border na sila ng street, nagiiyak ang baby at ng kuya nito. Nagulat na lang sila nang naagaw sa kanila ang baby at kung paano siya nakalabas ng bahay. Sinunog pala nito ang bahay nang makalaya sa pagkakakulong at makuha ang kanyang kapatid. Dahil hindi mapigilan ang saya nang hinawakan ang kamay niya ng nakakabatang kapatid, lumabas sila sa border ng street na inalagaan ng kanilang magulang. Dito na nagumpisa ang kanilang laban sa kumakalam na sikmura. Nagnakaw ng gatas para may madede ang kanyang kapatid. Natuntun sila ng may-ari at inalok ng tinapay at sabay tanggi sa kung anumang ang dalang offer sa kanya. Bumalik silang magkapatid sa harap ng kanilang street ng alakal at ng limos kahit umuulan at nakipaglaban sa aso. Binalikan nila ang street at may napansin siya at nilapitan niya. Akala niya ay ang mga magulang nila. Habang malamig nakaupo sila sa daanan, walang tumutulong, akala nagpapanggap lang. Nagsusuka ang kanyang kapatid, hindi na dumedede dahil may lagnat ito. Dinala niya sa hospital kaso di sila tinulungan kasi wala silang pambayad kahit nag-aapoy na ito sa lagnat. Nilapitan niya ang minsan nag-alok sa kanya ng tulong alang-alang sa kapatid niya. Pinaliguan siya at binihisan at papakainin. Nang tinanong niya ang kapatid nito kung nasaan, wag daw siya mag-alala dahil nasa mabuti itong kalagayan. Bininta pala siya ng tumutulong sa kanya at sa kasamaang palad siya lang ang binili dahil may sakit ang batang maliit. Nagalit siya dahil hindi naman sila pag-aari nito para ibenta. Tinali siya ng nakabili sa kanya at pinahirapan. Nang hindi naman binili ang baby, iniwan ito sa basurahan na may sipon at lagnat. Nagmamakaawa ito na iligtas ang kapatid. Sabay sabi lang sa kanya na di na ito mabubuhay sa labas sa sobrang lamig ng panahon. Nagiiyak na lang siya at sabay sabi na sila na ang bagong magulang, nanay at tatay. Tumanggi ito, hindi niya kailangan ang bagong damit, laruan o bagong tatay at nanay dahil may magulang at may pamilya siya at kailangan niya protektahan ang kapatid niya. Sinugod nito ang nagbenta sa kanya habang nagbibilang ng pera. Sabay sugod sa hospital na may dalang pera na pagalingin ang kapatid niya habang kasama nila ang kanyang guardian na si Eugene. Magkasama silang lumaki habang nakatira sa ilalim ng tulay. Nang naalala ang magulang, nagpasya na babalik na sila kung saan sila nagmula at si Bunso ay tuwang-tuwa. Baka andun na ang kanilang nanay at tatay na nag-aantay sa kanila at nag-aalala kung saan sila nagpunta. Nagbalik na sila at nilabanan ang general na umapi at nagpaalis sa kanila. Nalaban ang guardian to guardian nila pero natalo ito at walang laban. Sabay sabi na patay na talaga ang kanilang magulang at dinala siya sa isang lugar. May tumulong sa kanya at nakatakas ito, hinanap ang kapatid at bumalik sa street. Naabutan niya itong sinasaktan habang pinagtatanggol ang babaeng nag-aalaga sa kanya habang wala siya. Nagiiyak siya sa kanyang kuya dahil napaka-gentle niya at hindi ito magiging evil spirit. Nagmakaawa siya na pakawalan ito. Nang pinakawalan, nilapitan niya at sinakal siya. Humingi siya ng tulong kaya nagdesisyon na ang kuya niya na tapusin ang buhay niya. Nagalit si Bunso at naghihinagpis sa pagkawala ng babae. Nagkasundo sila na magpalakas at labanan ang kanyang kuya.
Bumalik sila sa mundo ng mga tao kung saan sila lumaki. Wala pa rin silang tigil sa pag-iensayo para lumakas at may laban sa taong ng api at nagpalaya sa kanilang tahanan. Nang nakabalik sila, nakaabang sa kanila ang general. Sinukod sila ng guardian spirit, naglaban din sila pero parehas nila itong napatumba. Nang binalikan nila ang kanilang bahay, sumunod ang general. Kumain ng pagoda tree kaya bigla itong lumakas. Natalo sila. Tinakas sila ng kanyang guardian spirit na si Eugene dahil wala silang laban. Nagtalo ang magkapatid dahil tumatakbo ang kanyang kuya sa kalaban siya ito ang may kapangyarihan. Kaya no choice, binuhat niya ito, inilabas sa kabilang border. Tinulak siya palabas nang hindi mapahamak. Hindi ito makapasok dahil mortal siya, wala siyang physics power pero nakagawa siya ng paraan. Sinugod ang bahay kung saan ang kanyang kuya na nabubugbog ng general. Sinugod niya ang general pero wala siyang natatamaan bagkus sinipa ito at tumilapon. Hindi ito sumuko at lumaban pa rin. Sinugod nila ng sabay ang general pero hindi nila kaya, nabubog pa rin sila. Pero hindi sumuko si Cao Yanbing at tuloy pa rin sa pagbangon. Sinabi niya na ang general ang tunay na mahina. Hinawakan siya sa ulo. Nagpupumiglas ito at sumugod ang kuya para tulungan siya pero pinatumba lang siya. Sabay hinipnotize ang bunso para labanan ang kuya niya at patayin ito. Hindi na niya ito kilala dahil sa galit nito sa kanya. Galit na lang ang tanging naalala niya mula nung napatay ang babaeng tumulong sa kanya nung panahong wala ang kanyang kuya. Dahil sa gustong pigilan ni Eugene ang magkapatid, naglaban ang dalawang guardian spirit sa labas. Dahil tanging galit lang ang nararamdaman ng bunso, kinuha ang kutsilyo at itinusok sa kuya nito. Pero bumangon siya at sinapak ito at sabay-sabi na gumising siya. Kaya wala tigil ang sugod sa kanya ng kanyang nakakabatang kapatid. Sinugod siya ng sinugod hanggang nasipa palabas. Nagsusuntukan pa rin ang dalawa habang palapit ng palapit si Eugene para awatin ang dalawang magkapatid. Pinana ito pero hindi pa rin siya tumigil. Patuloy ito sumugod sa dalawa na naglalaban pa rin kahit pa ika-ika na. Habang bugbog na ang kuya, marami na rin tama na pana ang guardian spirit niya. Sinugod siya ng kapatid at akmang sasaksakin na, pero napaluha ito at tinanong kung sino siya. Sinabi niya na kapatid siya nito, at sabay sabi na hinahawakan niya ang kamay nito pag down na down siya, at sabay sabi di ba niya naalala ang past nila. Hindi na malayan habang nag-uusap ang dalawa, tinulak ng general ang siko ng bunso, na may hawak na kutsilyo at naitusok ito. Nagulat si Cao Yanbing at binitawan ang kutsilyo at sabay salo sa kanya. Pero wala pa rin maalala ang kapatid. Masakit para sa kanya ang pagkakasaksak nito sa kanya, kaya naguguluhan ito. Sinabihan lang siya ng kuya nito na maging matapang at huwag umiyak. Pinapikit sa kanya ang mga mata nito. Nag-flashback ang nakaraan at naalala na kapatid siya. Kaya nang namatay ang kapatid, iyak siya ng iyak. Biglang nagkulog at sabay suntukin sana siya ng general nang di tumigil sa kakaiyak. Sabay tumama sa kanya ang kidlat. At kaya pala wala siyang physics power dahil warrior body siya. Unti-unti nang nagpe-fade si Eugene dahil patay na ang master nito. Kaya bago ang lahat, isa-sacrifice na niya ang physics power niya para ma-unlock ang kapangyarihan na matagal nang nakakulong. At sinakripisyo ang sariling buhay nito, mawala lang ang shield. Dahil nahanap na nito ang tagapagmana sa Cao family at hinihingi niya na protektahan ang tagapagmana at namatay siya na walang paghihinayang. Nag-aapoy sa lakas si Cao Yanbing, nilapitan niya ang general at sinuntok ito ng malakas. Sinugod ulit at pinagsusuntok siya at tumilapon papasok ng bahay. Binugbog niya ito ng binugbog ng walang tigil at papahirapan, bumuhos ang galit sa kanya. Bugbog sirado siya. Punong-puno ito ng kapangyarihan. Nang tingin ni general wala siyang laban, pinakawalan niya ang bad spirit. Pinalibutan siya pero pinasabog lang niya ang mga ito. Tumakas ang dalawa at itinakbo ni Yan King ang master nito palayo. Habang tumatakbo sila, sinusundan pala sila. Sinugod ng guardian spirit si Yan King at sabay sabi pag magpatuloy siya ng ganyan mamamatay siya dahil pinipilit siya ng master nito para lumaban kahit wala nang natitirang physics power sa kanya. Dahil ang master nito di na makontrol ang mga bad spirit, tinulungan siya ni Yan King.
Kahit nanghihina na ito, tinapos niya ang laban at dahil sa pang-aabuso sa kanya ng kanyang master, mamamatay ito at unti-unting maglaho. Hinihila ni Cao Yanbing ang general at itinapon palabas ng border papunta sa mundo ng mga tao. Nag-astang siga pa rin siya sa labas kaya pinagtulungan siya at binugbog. 7 araw siya nag-aantay sa pagbalik ng kanyang kuya at finally nagkita din sila ulit.